Dinala ng Espiritu si Jesus sa ilang. Mapayapang unang linggo ng Kwaresma, kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Dinala ng Espiritu si Jesus sa disyerto upang tuksuhin siya ng dyablo. Pagkatapos ng 40 araw at 40 gabing di kumakain, nagutom si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang demonyo at sinabi, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Ngunit sumagot si Jesus, Sinasabi ng kasulatan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dinala naman siya ng dyablo sa banal na lungsod. Inilagay siya sa nakausling pader ng templo at sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka paibaba, pagkat sinasabi ng kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para sa iyo. Bubuhatin kanila upang hindi matisod ang iyong paa sa bato." Sumagot si Jesus, Ngunit sinasabi rin ng kasulatan, huwag mong hamunin ang Panginoon mong Diyos. at agad na dinala ng dyablo si Jesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng bansa ng daigdig, 10 ng kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasama sa akin. Kaya sumagot si Jesus, Lumayo ka, Satanas. Sinasabi nga ng kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya iniwan siya ng dyablo at lumapit naman ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Anumang buti ng isang tao, humaharap pa rin siya sa tukso ng demonyo. Si Jesus, bagamat anak ng Diyos, ay tao rin namang totoo, kaya't siya ay hindi nilaktawan ng panunukso ng diablo. Nangyari iyon sa pagtatapos ng 40 araw ng pag-aayuno ni Jesus sa ilang. Hindi siya nakinabang ng anumang pagkain at inumin. Ang tanging naging pagkain niya ay ang salita ng Diyos na pinagnilaya niya habang siya'y nagbabad sa pananalangin at makabuluhang pananahimik. Bago ang 40 araw na iyon, bininyagan ni Juan Bautista si Jesus sa Ilog Jordan at mula sa langit narinig ni Jesus kung paano siya lubhang kinalulugdan ng Ama. Baon-baon ni Jesus ang ala-alang iyon nang simulan niya ang 40 araw ng pananatili niya sa ilang. Ang magandang alang-alang iyon sa Ilog Jordan ang tinangkang gibain at agawin ng diablo mula kay Jesus. Dumarating ang tukso sa ating buhay sa mga panahon ng kasaganaan at tagumpay. Maari tayong makalimot sa Diyos kapag tayo nasa rurok ng kapangyarihan, kayamanan at kasikatan. Maari ba tayong masilaw, maging mapagmalaki? Sino ang may kailangan sa Diyos gayong hawak-hawak ko na ang tagumpay sa buhay? Sa kabilang banda, dumarating din ang tukso kapag tayo'y idinapa ng mga pagsubok sa buhay. Kung tayo halimbawa ay dinapuan ng matinding sakit o nawala ng trabaho at naubos ang inipong yaman, maaari tayong humantong sa matinding galit sa Diyos. Sinisisi siya ng mga taong sukdulan ang pagtitiis at hirap sa buhay at maaari pang ang tumalikod at magtampo sa Diyos. 3 ang panunuksong ginawa ng diablo kay Jesus. Lahat ito ay pareho ang layon. Nakalimutan at baliwalain ni Jesus ang magiging plano at paggabay sa kanya ng kanyang Ama sa langit. Unti-unti itong ipapakita sa kanya ng Ama, ngunit inaakit ng diablo si Jesus na isang tabi ang ipapakita ng Ama sa pag-usad ng panahon. Samantala, ang estilo ng pang-aakit ng diablo ay ipakita ng mabilisan ang ginhawa, kapangyarihan at karangyaan na maaring mapunta kay Jesus. Ano ang kapalit? Kailangang iwan ni Jesus ang Ama at ang plano ng langit
at makipagkasundo sa demonyo at sundin ang balangkas ng impyerno. Panginoon, naging tapat sa iyo ang iyong anak na si Jesus. Hindi niya isinantabi o tinalikuran ang iyong plano at kalooban para sa Kanya. Matuto na ba po kami na sundan ang magandang halimbawa ni Jesus para umiwas kami sa tukso at hanapin palagi ang kalooban ng Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.